Ang layunin ng Tilapia Festival na ito is i-promote po natin yung tinatawag nating OTOP, yung One Town, One Product. Ang pinaka-produkto po ng lamot na isang bayan natin dito sa Ifugao is itong isda na tinatawag nating tilapia. Talagang mahalaga sa amin dito, iyon ang OTOP namin dito, One Town, One Product. Nakakatulong po ito sa ekonomiya ng ating probinsya, lalo na sa agrikultura. Kasi ang plano ng probinsya is gagawin natin ang Ifugao na parang pinakakapital. It's a sort of fish capital po ng region natin sa Cordillera. One of the highlights of the activities, pinakita nila yung mga result ng SIPAR dito sa Lamot. Ang SIPAR actually ang parang naging instrumental sa pagdiriwang na ito kasi dahil po sa programa ng DA na SIPAR, nagkaroon tayo ng industriya na isda, lalo na sa tilapia. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nag-umpisa dito. Tapos yung provincial government to augment yung protein requirement of every Ifugao. Then later on, nagiging livelihood naman siya sa mga fisher folk namin. But later on, nung meron na kaming naumpisahan at meron ng technology, saka pumasok na yung SIPAR dito sa Ifugao. Nung una, meron kaming evaluation o assessment kung ano ang problema ng mga farmers tungkol sa tilapia raising. Ang unang nasabi nila, magastos daw. Tapos hindi nila alam yung technology. Ang proyektong ito ay isinagawa upang ma-improve ang pag-aalaga ng isda sa fish pond. Upang mapataas ang kita ng maliliit na mangingisda ng lamot sa Hapid at Santa Fe. Ang mga institusyon na kasama sa proyektong ito ay una, yung DA BAR na nag-provide ng pondo para sa implementasyon ng proyekto. Pangalawa, ang DA Regional Office, DA CAR, na sila ang gumabay sa amin para makuha kung ano talaga yung kailangan ng mga magsasaka. Pangatlo, yung Provincial Local Government Unit na kami yung pinaka-major na implementor ng project. At partner namin ang Municipal Local Government Unit ng Lamot. Ang mga beneficiaries ng project ay 40 maliliit na mangingisda na nakatira sa Santa Fe at Hapid. Sila ang nakuha namin, na pili naming mga beneficiaries dahil sila yung maliliit na mangingisda na mababa ang income. Masyadong mataas yung input requirement, gastos nila, maliit naman ang kita. Kaya nag-design kami ng training sa Farmers Field School sa tilapia para at least ang objective namin, dapat tataas ang income nila. Una-una po sa lahat, binigyan kami ng kaukulang pag-aaral sa pag-aalaga tungkol sa pag-aalaga ng tilapia. Sa mga programa pong iyon, malaki pong bagay sa amin kasi una-una po sa lahat, yung unang cycle namin sa fish farming, libre po yung fingerlings, yung mga inputs, at saka yung pakain sa isda. In-improve namin yung dati nilang ginagawa. So unang-una, yung paglalagay ng 4 na piraso ng fingerlings bawat square meter. Ang kasi dati nilang ginagawa is 8 pieces na fingerlings bawat square meter. Ang pag-i-stack naman
ang kailangan 4 pieces na fingerlings per square meter. Kaya kung sakali 400 square meter yung area ng pan mo, times 4 yun, di 1,600 fingerlings ang dapat na ilagay sa isang fish pan. Pangalawa, yung tinatawag nilang supplemental feeding. So naglalagay ng chicken manure sa pan para tumubo ang lumot na kakainin ng mga isda. So ang naitutulong ng lumot na yon, hindi sila magpapakain ng at least 1 month muna. So nakakatipid sila sa pagkain ng isda. Bago ka maglagay ng fingerlings, kailangan sinasabi na pan preparation. Maglagay ka ng sinatawag na CM, chicken manure. After 2 weeks, saka na lang maglagay ng tilapia. Yun ang pinakamagandang natutubo na ng plankton nun. Pag tumubo na ng plankton, maski hindi ka magpapakain ng 2 linggo, 3 linggo, yun ang nakakasib ka pa ng feeds. Pag nakikita mo ng maganda yung tubig, maski 1 buwan, pwede ka hindi magpakain. Pero kung nakikita mo na naubos na yung plankton, doon ka mag-umpisa na magbigay ng feeds. Unang-una, bigyan mo siya ng primas. Pagdating ng mga 1.5 month, magbigay ka na ng booster. Katapos, yun ang magbigay sila ng starter. Pangatlo, may mga technical trainings kami na ibinigay sa kanila. Skills training kung paano mag-alaga ng isda, and at the same time, skills training ng processing. Pang-apat, yung tamang pagpapakain sa isda. So, base sa nagsasample sila, so ang pagpapakain ay based sa weight at saka size ng isda. Hindi kagaya nung dati nilang ginagawa na ad libitum, basta na lang nagpapakain. Pag malalaki na ng isda mo, kailangan mag-sampling ka para alam mo kung ilan gramo o kilo ang isasabog mo na pagkain ng tilapia. Hindi pinaka-importante na gawin ng mga mangingisda para hindi masayang ang feeds.